Saan kasya ito at anong size ang battery na to? Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay na naman ako ng tip and idea patungkol dito sa motorcycle battery. So meron po tayong battery dito na MF YB5L Motolite. Ayan po. Or 12 in 5-3B MF. Ibig po sabihin na MF, maintenance free po ang battery na ito. So ito ay naka-carton pa siya kasi bago ito, brand new. So ngayon, bubuksan natin. Yan. Yan. Then ito na yung pinaka-battery. Ayan. Ang size sa battery na ito ay MF YB5L or ito din MF B5-L. 5 AH or ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan or babantuan kasi ang battery na ito ay disposable at ready to use. At once na mamit ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitan na ng panibagong battery. Ayan. So ngayon, saan kasya itong battery na ito at ano ang size? Yun na nga po, MF YB5L. Ito ang kanyang itsura at tindig. Ayan. Ito yung kanyang height, ayan. Ang kanyang lapad, ayan, medyo payat siya. At ang kanyang haba. So, sakto lang. Sakto lang siya, ayan. So, ang tanong, saan nga ba na motor ito ginagamit? Swak sa lagayan. So, babanggitin ko po. I think, tatlong motor ito na pwede itong battery na to. So una-una para po ito sa mga Mio S40 Yamaha 110cc. Ito po, best na battery ito. Kasyang-kasya doon sa kanyang lagayan. Ito po talaga yung angkop or naka-design na battery para sa Yamaha Mio S40. Okay, so maliwanag po ha. So next, pangalawa. Pwede rin po ito sa SYM Bonus 110, yung motor na SYM na Sanyang motor. Ito po, best din po ito na battery para sa motor na yon. Kasyang-kasya po ito doon. Walang labis at walang kulang. Parang sinasadya kapag ilalagay nyo ito, kasyang-kasya talaga. Kasi po, ito talaga yung battery na nakadesign sa mga motor na nabanggit ko. So yun, maliwanag po. So pangatlo, pwede rin po ito sa YTX 125 Yamaha na pampasada. Malaki ang tangke. Kasya po ito doon. Ito rin po ang battery doon, walang iba. Kasyang-kasya po ito doon sa kanyang base, sa pinakalagayan niya. Sakto lang po ito na battery. So quick tips or tutorial lang naman ito. Hindi naman mahaba ang ating video. So yun po, at dagdag tips ko na rin sa inyo, kapag ka bibili kayo ng ganitong battery, maintenance free, bago nyo bibilin sa tindahan or sa mga store, kailangan ipapa-battery tester nyo muna. Battery tester. Sa mga hindi nakakalam, ano po ba ibig sabihin ng battery tester? Yun po yung tools na kagamitan na dapat bago ibigay sa client o sa customer ang baterya katulad nito. Kapag bibilihin natin o bibilihin nyo, kailangan i-tester nila. Papakita ko sa inyo. Ito po, ito ang itsura ng battery tester. Ayan, tester po ito, battery tester. Sa mga nagtatanong, ano po ba ang ano nito, trabaho, ano ang gamit? Bakit may ganitong bagay? So, ito po ay ginagamit sa mga battery. Ito nga po, para matesting kung may karga ba itong battery o wala. Kung nasa tamang voltahe ba siya o mababa ng voltahe. Sa ngayon, titesting natin to. Kakabit lamang natin dito sa negative. Ayan. Itong kulay itim. Itong kulay pula naman sa positive. Ayan. So as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.9 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So kapag ganyan ang voltahe ng battery na tinitesting natin, nagpapahiwatig na full charge po yan. Full charge. Pwede nyong bilhin agad kapag ganito ang voltahe. Pero kung ito ay bumababa, nasa 12 volts na lang, 11.9, 11.7, hindi po yun full charge. Kailangan nyong ipapa-charge muna bago nyo bilhin. Kasi hindi rin po mapa-start ang inyong motor. O, di ba? Kailangan nyo i-charge muna yon. O magbabayad pa kayo pag sabi nyo papa-charge. Dito na rin sa pagbibilhan nyo ng battery, papa-charge nyo na. Kaya nga, gamit na gamit itong battery tester na to. Kasi, para sa mga battery. Kasi kung may voltahe na 12 volts lang, 12.1, hindi rin po kaya mapa-start ang motor noon. Dapat ay nasa 12.6 to 12.8, 12.9 volt. Yan po ang best na
masasabi nating full charge ang nasabing battery. Yun. So sana nagets nyo po at intindihan nyo po ang ibig kong sabihin. So ganyan po dapat. Kahit 12.6 volt yan, full charge po yun. 12.7, 12.8, 12.9, 13 volts, ayan. Full charge po yan kapag ka mga ganyan ang voltahe. Pero kung bababa ito, so yun na. Kulang sa karga yun. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And maraming salamat sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, PMI Motolite.